Si Angel ay isang masunuring assistant na lihim na nagmamahal sa kanyang suplado at babaerong boss na si Mark. Sa utos ng lola ni Mark na si Doña Aurora, pilit silang ikakasal para sa kapakanan ng kumpanya at pamilya. Saan hahantong ang kanilang pagsasama? Sa gitna ng selos, mga lihim na sakripisyo at pagdating ng mga taong susubok sa kanilang katatagan, matutuklasan ni Angel na ang kasal ay may kalaki palang totoong pag-ibig mula kay Mark. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sir, heto na po ang kape nyo at pakisuyo na rin po. Pakipirmahan itong resignation letter ko. Ayoko na po. Napatigil ang ballpen ni Mark Elizalde sa tapat ng 1,000,000 kontrata. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin. Ang kanyang mapupungay na mata na siyang paboritong paksa ng mga chismis sa opisina ay dumapo sa seryosong mukha ni Angel Castro. Resignation? Bakit, Angel? Bababa ba ang sweldo mo? O baka naman hindi mo matiis ang kagwapuhan ko? Isang mapang-asar na ngisi ang gumuhit sa labi ni Mark habang sumasandal sa kanyang leather chair. Huminga ng malalim si Angel. Ito na naman ang pa-fall na side ni Mark. Sa loob ng 2 taon bilang executive assistant nito, kabisado na niya ang bawat galaw ng binata. Alam niyang kapag ganito ang ngiti ni Mark, may biktima na naman itong bagong babae. At ang masakit, siya ang taga-ayos ng schedule ng mga date nito. Sir, seryoso ako. Hindi na po healthy ang working environment ko. Ayoko na maging taga-order ng bulaklak para sa mga babae niyo. Diretso niyang sagot. Ang totoo, ayaw na niyang masaktan. Gabi-gabi siyang umiiyak dahil sa lihim na pagtingin sa boss niyang kailanman ay hindi siya makikita bilang babae, kundi bilang isang mahusay na empleyado lang. Tumayo si Mark at dahan-dahang lumapit kay Angel. Ang bango ng kanyang mamahaling perfume ay tila isang bitag na bumabalot sa sistema ng dalaga. Huminto si Mark sa mismong harap ni Angel. Sapat na para maramdaman ng dalaga ang init ng katawan nito. You're not leaving, Angel. Hindi ko papayagan. You're the only one who can handle me. Bulong ni Mark. Ang boses ay malalim at tila nanunukso. At saka, sino na lang ang magpapaalala sa akin na babaero ako kung wala ka? Biglang bumukas ang pinto ng opisina ng walang katok. Hey, pinsan! Tama na yung panguuto mo sa assistant mo. Baka mabatukan ka ni Lola. Si Daniel Elizalde yun. Nakapamulsa at may malawak na ngisi sa labi. Kasunod niya si Catherine na nakakitiri ng makahulugan. Daniel, ano ginagawa mo rito at bakit hindi ka kumatok? Inis na tanong ni Mark habang bahagyang lumalayo kay Angel. Wala lang, gusto ko lang makita kung paano ka mapahiya kapag iniwan ka ni Angel. Tawa na saad ni Daniel. Lumingon siya kay Angel. Angel, ituloy mo lang yung resignation mo. Sa kumpanya ko, kailangan ko ng katuwang. At panigurado, hindi kita gagawing tagabili ng bulaklak para sa mga babae. Daniel! Buliyaw ni Mark. Relax, pinsan. Bumawi lang ako sa mga pang-aasar mo sa amin ni Catherine noon sa mansyon. Sagot ni Daniel habang inakbayan ng asawa. Pero seryoso, Mark, pinapatawag tayo ni Lola Aurora sa mansyon. Emergency daw. At Angel, kasama ka rin daw sa ipinatawag. Kinabahan si Angel. Bakit pati siya ay kasali sa usapan ng mga Elizalde? Habang naglalakad sila palabas, sinulyapan niya si Mark na ngayon ay tila balisarin. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng mabigat na katahimikan. Nakaupo si Doña Aurora sa kanyang paboritong upuan. Hawak ang isang makapal na brown envelope. Sa gilid, nakatayo si Daniel at Catherine na tila mga hurado sa isang napaka-importanteng paglilitis. Lola, ano ba tong emergency? Bakit kailangan pati ang assistant ko ay kasama rito? Bungad ni Mark, bakas ang inis sa boses. Hindi sumagot si Donya. Inilapag nito ang envelope sa lamesang gawa sa Nara. Angelica, iha! Maupo ka, Mark! Tumabi ka sa kanya! Nag-aalangan na naupo si Angel. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Bakit siya kasali sa usapan ng mga bilyonaryo? Isang hamak na empleyado lang siya na ang tanging pangarap ay makapag-resign na para makaiwas sa sakit ng pusong dulot ni Mark. Mark, pagod na ako sa mga balita tungkol sa'yo. Araw-araw may bagong babae.
Araw-araw, iskandalo. Akala mo ba hindi ko alam na ginagawa mo taga-ayos ng mga date mo si Angel? Sinisira mo ang oras at dangal ng empleyado mo. Lola, business partners lang yun. Tumigil ka. Dahil sa kalokohan mo, pumababa ang tiwala ng mga investors natin. Kaya nagdesisyon na ako. Kailangan mo na mag-settle down sa isang babaeng matino, seryoso, at kilala ko na mula ulo hanggang paa. Binuksan ng Donya ang envelope at inilabas ang isang dokumento. Sa itaas nito, may malaking nakasulat, Arranged Marriage. Ano? Sabay na sigaw ni Mark at Angel. Lola, nagpapatawa ba kayo? Kasal kay Angel? Assistant ko siya. At saka, hindi ko siya gusto. Parang tinusok ng karayom ang puso ni Angel sa narinig. Pero nanaig ang gulat niya. Donya Aurora, pasensya na po, pero hindi po ako magpapakasal sa kanya. Kakabigay ko lang po ng resignation letter ko kanina. Gusto ko na pong lumayo. Angel, iha, alam kong mahirap. Pero ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko para ituwid ang apo ko. Malambing pero may otoridad na sabi ng Donya. Balita ko, kailangan mo ng pera para sa pampagamot ng nanay mo may sakit. At Mark, makinig ka. Ito ang kontrata. Pakakasalan mo si Angel sa loob ng 1 taon. Sa loob ng panahong yon, kailangan malinis ang pangalan mo. Walang ibang babae. Walang iskandalo. At kung hindi ako pumayag, Lola, kung hindi ka pipirma, lahat ng shares mo sa Elizalde Group of Companies ay ililipat ko sa pangalan ni Daniel. Sagot ng Donya, sabay tingin kay Daniel. Napangisi si Daniel at inayos ang kanyang suot. Pinsan, hadaan mo na kung tanggapin yan. Marami pa kaming balak ipatayo ni Katrina Foundation. Malaking tulong ang shares mo. Daniel, marahimik ka. Angel, sabihin mo hindi ka papayag. Sabihin mo ayaw mo. Tumingin si Angel sa dokumento. Pagkatapos ay tumingin siya kay Donya Aurora. Angel, kapag pinirmahan mo ito, hindi lang ang pamilya mo ang matutulungan ko. Bibigyan pa kita ng sapat na pondo para sa operasyon ng nanay mo sa probinsya. At pagkatapos ng 1 taon, malaya ka na. May sapat ka pang pera para magsimula ng sarili mong buhay. Napatigil si Angel. Ang operasyon ng nanay niya, iyon ang dahilan kung bakit siya nagtitiis kay Mark. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya basta-basta makaalis. Lola, hindi niyo pwedeng bilhin ang desisyon ni Angel. Sigaw ni Mark. Hindi ko siya binibili, Mark. Binibigyan ko siya ng pagkakataon na iligtas ang pamilya niya mula sa hirap at iligtas ka mula sa sarili mo. Sagot ng matanda. Ano, Angel? Pipirma ka ba o hahayaan mo mawala ang lahat? Nanginginig ang kamay ni Angel habang inaabot ang ballpen. Tumingin siya kay Mark na ngayon ay tila tigre na gustong manakmal sa galit. Alam ni Angel na magulo ang papasukin niya, pero wala siyang ibang choice. Pipirma po ako, ma'am. Angel, ano bang ginagawa mo? Sir, kailangan ko ng pera para sa nanay ko. At saka, 1 taon lang naman, diba? Kayang-kaya kitang tiisin. Matapang na sagot ni Angel. Kahit na ang totoo, ay durog na durog ang puso niya sa nakikitang pagkamuhi sa mata ng boss niya. Padabog na kinuha ni Mark ang ballpen at mabilis na pumirma rin. Fine, 1 taon. Pero tandaan mo to, Angel. Sisiguraduhin kong magsisisi ka na pinatuloy mo ang gusto ni Lola. Napaiwas ng tingin si Angel. Hindi alam ni Mark na ang bawat salitang binitawan nito ay lalong nagpapatunay na ang lalaking mahal niya ay siya ring lalaking dudurog sa kanya. Pagkatapos ng pirmahang naganap sa mansyon, tila naging estranghero ang turing ni Mark kay Angel. Sa loob ng opisina, wala na ang mga biro at nakakalokong kindat ng binata. Ang dating pa-fall na boss ay napalitan ng isang mapait at malamig na bilyonaryo. Ito ang listahan ng mga kailangan ayusin para sa civil wedding natin sa Sabado. Malamig na sabi ni Mark habang inilalapag ang isang folder sa table ni Angel. Hindi man lang siya tumingin sa mga mata ng dalaga. Sabado agad, sir. Ang bilis naman po yata. Huwag mo na akong tawagin, sir, kapag tayong dalawa lang. Nakakasuka pakinggan dahil magiging asawa na kita sa papel. Asik ni Mark, tumayo siya at lumapit sa bintana. Nakatingin sa malayo. Gusto ni Lola na matapos agad to para hindi na ako makawala. Kaya gawin mo ng trabaho mo. Ibok mo ang pinakamurang catering. At huwag kang kukuha ng magarbo.
Ayoko magmukhang celebration ng pagkakakulong ko sa'yo. Nanikip ang puso ni Angel. Parang tinusok ang puso niya sa bawat salitang binibitawan ni Mark. Naiintindihan ko po, Mark. Gagawin ko ang gusto mo. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok sina Daniel at Catherine. Bitbit ni Catherine ng ilang wedding magazines habang si Daniel naman ay may bitbit na kape at nakakalokong ngiti. Oh, heto na ang aming favorite couple. Kamusta ang wedding preparation? Masayang bati ni Catherine. Napansin niya agad ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Angel, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa gown mo. Gusto ni Lola na maganda ka sa araw ng kasal niyo. Salamat, Catherine. Pero sabi ni Mark, huwag niyo daw masyadong mag-arabo. Mahinang sagot ni Angel. Natawa ng malakas si Daniel at tinapik ang balikat ng pinsan. Ano ka ba naman, Mark? Nung kinasal kami ni Catherine, kahit dampa lang ang tirahan namin, Reyna ang turing ko sa asawa ko. Bakit ikaw, bilyonaryo na, parang namataan ang mukha mo? Daniel, dito biro. Alam mo kung bakit ko ginagawa to. Huwag mo kong itulad sa inyo na love match ko, no? This is a business transaction. 1 taon lang. At pagkatapos nito, kukunin ko ang shares ko at ibabalik ko na tong assistant ko kung saan siya nanggaling. Agad na sumeryoso ang mukha ni Catherine. Mark, baka nakakalimutan mo. Tao ang pinakakasalan mo, hindi property. Si Angel ang nag-aalaga sa lahat ng kalat mo sa kumpanya sa loob ng 2 taon. Respeto naman. Respeto? Siyang pumirma sa kontrata dahil sa pera ni Lola, di ba? So we're even. Binabayaran ko ang serbisyo niya bilang asawa ko. Hindi nakatiis si Angel. Tumayo siya at kinuha ang folder. Excuse me po, aayusin ko lang po mga papeles sa kabilang kwarto. Mabilis siyang lumabas bago pa pumatak ang kanyang mga luha. Naiwan ng 3 sa loob. Pinsan, ganyan din ako katigas noon kay Catherine. Paalala ni Daniel, ang boses ay puno ng babala. Pero tandaan mo, ang mga salitang binibitawan mo ngayon, baka kainin mo rin pagdating ng araw. Huwag mong hintayin na mawala ang tao nagmamahal sa'yo bago mo ma-realize ang halaga niya. Hindi ako ikaw, Daniel. Sagot ni Mark bago padabog na pumasok sa kanyang office. Sa kabilang silid, tahimik na humihikbi si Angel habang sinusulatan niya ang application para sa marriage license. Isa lang ang nasa isip niya. Kaya ko ba talagang tiisin ang lamig ng lalaking ito sa loob ng 1 taon? O bago pa matapos ang kontrata, durog na ang puso ko. Isang simpleng seremonya lamang ang naganap sa loob ng opisina sa West. Walang nagarbong bulaklak, walang orkestra, at walang mahabang listahan ng mga bisita. Tanging sina Doña Aurora, Daniel at Catherine ang saksi sa mabilis na pagpapalitan ng I do ni Mark at Angel. Habang isinusuot ni Mark ang singsing sa daliri ni Angel, ramdam ng dalaga ang lamig ng kamay ng binata. Walang emosyon ang mukha nito, tila ba isa lamang itong kontratang pinipirmahan niya para sa isang business merger. I pronounce you husband and wife. Deklara ng Wes, isang matipid na halik sa pisngi ang ibinigay ni Mark. Isang obligasyon para sa mga kumuha ng litrato. Pagkatapos ng seremonya, dinala sila ni Doña Aurora sa isang pribadong silid sa mansyon bago sila tumuloy sa kanilang bagong titirhan. Angel, iha! Tawag ng matanda habang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Wala sa araw na ito, hindi na Doña Aurora ang itatawag mo sa akin. Lola na ang itatawag mo dahil bahagi ka na ng pamilyang ito. Hindi ka na empleyado, ikaw na ang may bahay ni Mark. Naluha si Angel sa kabutihan ng matanda. Salamat po, Lola. Tumingin si Doña Aurora kay Mark na noon ay tila hindi mapakali. Mark, ang asawa ay hindi gamit na itinatabi kapag hindi na kailangan. Alagaan mo si Angel. Ang tunay na kayamanan ng isang lalaki ay hindi nasa bangko, kundi nasa debosyon ng babaeng nasa tabi niya. Isang tangulang ang isinagot ni Mark. Pilit na itinatago ang pagkairita. Pagdating sa kanilang bagong kondo, isang unit na sadyang inihanda ng Donya para sa kanilang dalawa, sinalubong sila ni Daniel at Catherine. Welcome home, Mr. and Mrs. Elizalde. Biro ni Daniel habang may dalang confetti. Pinsan, huwag mo masyadong pagurin ang asawa mo sa unang gabi niyo ha. Baka hindi makapasok sa opisina bukas. Daniel, tumigil ka nga. Asik ni Mark habang ibinababa ang kanyang maleta. Lumapit si Catherine kay Angel at niyakap ito ng mahigpit. Angel,
Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Alam kong mahirap ang simula, pero tandaan mo, kahit ang pinakamatigas na bato ay lumalambot din sa agos ng tubig. Nang makaalis sa mga bisita, ang ingay ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Ang malawak na kondo ay tila naging isang kulungan. Ito ang susi ng master's bedroom, sabi ni Mark sabay hagis ng susi sa sofa. Doon ka matulog. Sa guest room ako. Huwag ka mag-aakalang dahil lola ang tawag mo sa lola ko at may sing-sing ka na ay magiging totoo mag-asawa tayo. Sa harap lang ng pamilya ko tayo kasal. Dito sa loob ng bahay na to, nananatili kang assistant ko na binabayaran para magpanggap at hindi mo ko basta mababago. Pumasok si Mark sa guest room at malakas na isinarado ang pinto. Naiwan si Angel sa gitna ng sala. Hawak ang kanyang singsing. Ang unang gabi na pinapangarap ng bawat babae ay naging simula ng kanyang pinakamalungkot na pakikipagsapalaran. Lunes ng umaga, pumasok si Angel sa Elizalde Tower na may suot na simpleng gold band sa kanyang daliri. Bagaman sa asawa na siya ng CEO, nananatili siya sa kanyang desk sa labas ng opisina ni Mark. Ang utos ni Mark, business as usual, walang dapat makaalam sa opisina na sila ay kasal na. Good morning, sir. Mark. Bati ni Angel nang pumasok ang asawa. Hindi siya nilingon ni Mark. Yanda mo ang conference room. May darating na investor mula sa Singapore. At pakisuyo, ayusin mo ang kape ko. Yung matapang, dahil masama ang gising ko. Hindi pa nakakasagot si Angel nang biglang bumukas ang elevator at iluwa ang isang babaeng tila kulang sa tela ang suot. Si Cassie, isang sikat na model at dating fling ni Mark na matagal nang pilit na bumabalik sa buhay nito. Marky, I missed you so much! Tiling ni Cassie sabay yakap kay Mark sa harap mismo ni Angel. Hindi lumayo si Mark, bagos ay hinawakan pa nito ang babae sa bewang. Cassie, ano ginagawa mo rito? Nakangiting tanong ni Mark. Ibang ngiti nito, masigla, kumpara sa malamig na pakikitungo niya kay Angel kagabi. I just wanted to see my favorite CEO. Dinner later? Haplos ni Cassie sa dibdib ni Mark. Tumingin ang modelo kay Angel na noon ay nakatulala. Oh, hi there, assistant. Still here? Can you get us 2 lattes? Make sure mine is not fat. Nanikip ang puso ni Angel. Gusto niyang isigaw na asawa siya ng lalaking hinahaplos nito. Pero nakita niya ang babala sa mga mata ni Mark. Huwag kang gagawa ng eksena, tila sinasabi nito. Opo, susunod na po ang kape. Mahinang sabi ni Angel. Tinalikuran niya ang dalawa. Pero bago pa man siya makakbang palayo, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Angel, is that you? Isang matangkad at gwapong lalaki ang naglalakad papalapit. Si William, ang best friend ni Angel noong college at isang matagumpay na architect. William! Halos maiyak si Angel sa tuwa nang makita ang kaibigan. Agad siyang nilapitan ni William at binigyan ng mahigpit na yakap. Isang yakap na sadyang matagal at puno ng pag-aalaga. I missed you, Angel. Bakit hindi ka na nagpaparamdam? Sabi ko naman sa'yo, kung nahihirapan ka na rito, kukunin na kitang katuwag sa firm ko. Malambing na sabi ni William habang hinahawi ang buhok ni Angel sa mukha nito. Sa gilid, napatigil si Mark at Cassie. Kumunot ang noo ni Mark habang nakatingin sa kamay ni William na nakapatong sa balikat ng kanyang asawa. Biglang nagbago ang timpla ng kanyang muka. Nawalang atensyon niya kay Cassie at tila nanigas ang kanyang panga. Excuse me, sino ka? At anong ginagawa mo sa harap ng desk ng assistant ko? Humarap si William na may kampanting ngiti. William Garcia, sir. Close friend ni Angel. At ikaw palang boss niya. Balita ko, masyado mo siyang pinapagod. Mark! Tawag ni Angel. Pilit na pinapakalma ang sitwasyon. William is a very dear friend of mine. Friend? O baka naman, fling mo rin. Bulong ni Mark na sapat lang para marinig ni Angel. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Mark kay William bago binalingan si Angel. Angel, ang kape namin. Now, at ikaw ay architect. Kung wala kang appointment, umalis ka na. This is a place of business, not a reunion hall. Habang nilalakad si Mark papasok ng opisina kasama si Cassie, naiwan si Angel na may halong gulat at kaba. Ramdam niya ang init sa kanyang muka. Hindi lang dahil sa selos kay Cassie, kundi dahil sa kakaibang reaksyon ni Mark kay William.
Ang gabing yun ay inilaan para sa isang mahalagang charity party kung saan kailangan magpakita si Mark bilang kinatawa ng mga Elizalde. Dahil utos ni Doña Aurora na kailangan magpanggap silang maayos na mag-asawa sa mga piling mata, napilitan si Mark na isama si Angel, hindi bilang assistant, kundi bilang kanyang asawa. Huwag kang masyadong lumayo sa akin. At please, ayusin mo paglalakad mo. Baka mapahiya tayo. Malamig na utos ni Mark habang lulan sila ng kanyang marangyang sasakyan. Suot ni Angel ang isang simpleng emerald green na gown na lalong nagpalitaw sa kanyang maputing balat at hubog ng katawan. Ni hindi siya tiningnan ni Mark, pero sa tuwing hindi nakatingin ng dalaga, pagnanakaw na sulyap ang ginagawa ng binata. Pagdating sa hotel ballroom, agad silang pinagkaguluhan ng mga business partners. Sa isang sulok, nakita ni Angel si Cassie na masama ang tingin sa kanya. Pero ang mas ikinagulat niya ay ang nabiglang lumitaw si William sa gitna ng karamihan. Nakatuksido ito at tila isang prinsipe sa gitna ng buluwagan. Angel, napakaganda mo ngayong gabi. Bati ni William sabay halik sa likod ng kamay ni Angel. William, nandito ka rin pala? Gulat na tanong ni Angel na agad namang nakaramdam ng kagaanan ng loob. I was invited as the lead architect for the new city project. But honestly, mas natutuwa ako makita ka rito. Ngiti ni William. Shall we dance? Kahit isang kanta lang? Bago pa makasagot si Angel, naramdaman niya ang isang mahigpit na hawak sa kanyang bawang. Si Mark, ang mukha nito ay nalilisik ang mata. Pasensya na architect, my wife is tired. Matigas na sabi ni Mark. Binigyang diin niya ang salitang wife na siyang ikinagulat ni Angel at ikinangisi ni William. Tired? O baka naman, ayaw mo lang siya magsaya, Mark. Angel is a grown woman. Let her decide. William, okay lang. Singit ni Angel. Pilit na pinapakalma ang dalawa. Mark, ayos lang naman kung isang sayaw lang. I said no. Putol ni Mark. Hinila niya si Angel palayo sa harap ni William. Dinala niya ang dalaga sa isang bakanteng veranda kung saan walang makakakita sa kanila. Ano bang problema mo, Mark? Isang sayaw lang naman yun eh. Inis na sabi ni Angel habang binibitawan ng kamay ni Mark. Ang problema ko, masyado ka malapit sa lalaking yan. Nakalimutan mo na ba ang kontrata? I am your husband in the eyes of my family. Hindi ka pwedeng makipaglambingan sa harap ng maraming tao. Singhal ni Mark, ang kanyang mga panga ay tila naninigas sa galit. Nakikipaglambingan? Sayaw lang yun. At saka, bakit ka ba nagagalit? Akala ko ba, business transaction lang to? Akala ko ba, hindi mo ako type? Balik ni Angel, ang kanyang mga mata ay nagbabadyang maluha sa sobrang inis at sakit. Napatigal si Mark, hindi niya maipaliwanag kung bakit kumukulo ang dugo niya tuwing nakikita niyang hinahawakan ni William si Angel. Hindi niya matanggap na may ibang lalaking kayang magpangiti sa kanyang assistant o sa kanyang asawa. Basta, bawal. Huwag ka lalapit sa kanya. Huling hirit ni Mark bago niya tinalikuran si Angel. Sa dilim ng veranda, naiwan si Angel na humihinga ng malalim. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang lamat sa malamig na pakikitungo ni Mark. Selos ba yun? Tanong niya sa sarili. Pero agad din niyang iwinaksi ang isipin yon. Hindi. Siguro ay natatakot lang siyang masira ang plano ni Doña Aurora. Ngunit sa loob ng ballroom, hindi na tinantanan ni Mark ang pag-inom ng alak habang nakamasid kay William na tila naghahanap pa rin ng tiyempo para lapitan muli ang kanyang asawa. Ang gabi na dapat ay payapa ay naging simula ng isang tahimik na gera sa pagitan ng pag-ibig at pride. Umuwi silang lula ng nakakabinging katahimikan. Sa loob ng sasakyan, ramdam ni Angel ang init na namumula sa tabi niya. Ang amoy ng mamahaling scotch na humalo sa bango ng perfume ni Mark. Pagdating sa kondo, halos sumubsob si Mark sa pinto, kaya agad siyang inalalayan ni Angel. Mark, dahan-dahan naman. Sabi ko sa'yo huwag mo nang ubusin yung huling baso. Mahinang sermon ni Angel habang isinasabit ang braso ng asawa sa kanyang balikat. Bakit? Ano bang pakialam mo? Bulol na sagot ni Mark. Pilit niyang iwinawaksi ang hawak ni Angel pero sadyang nangihina ang kanyang mga tuhod. Nang makarating sila sa sala, marahas na naupo si Mark sa sofa at hinila si Angel palapit sa kanya. Bitawan mo ako, Mark. Kukuha lang ako ng tubig at gamot para sa hangover mo.
Sabi ni Angel na pilit na kumakawala. Dito ka lang. Sigaw ni Mark. Sapat na para mapatigil ang dalaga. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng lamig, ngayon ay namumula at puno ng sakit. Bakit? Bakit ang bilis mong lumapit sa William na yun? Bakit sa kanya nakangiti ka? Pero sa akin, parang lagi kang takot. Napakunot noo si Angel. Siyempre kaibigan ko siya at ikaw, boss kita. At palagi mo pa akong sinusungitan. Paano naman ako ngingiti sa'yo? Tumawa ng mapait si Mark, isang tawang puno ng pagsisisi. Boss, yung love ba talagang tingin mo sa akin? Kaya ba kahit anong gawin ko, hindi mo ko napapansin? Anong sinasabi mo? Lalong naguluhan si Angel. Biglang hinawakan ni Mark ang magkabilang balikat ni Angel. Ang kanyang muka ay pulgada na lamang ang layo sa muka ng asawa. Angel, sa tingin mo ba, gusto ko talagang kasama yung mga babaeng yun? Si Cassie, si Melanie, sa tingin mo ba, masaya ako nakikita kang taga-ayos ng mga date ko? Mark, lasing ka lang. Hindi ako lasing. O sige, lasing ako. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin to. Ginawa ko ang lahat, Angel. Nagpakababaero ako, nagpakasuplado, nakag-iskandalo, para lang mapansin mo ko, para lang magalit ka sa akin. Dahil akala ko wala akong karisma sa iyo. Akala ko, boring ako sa paningin mo, kaya hindi mo ko tinitingnan bilang lalaki. Nalaki ang mga mata ni Angel. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ano? Pinagselos mo ko dahil akala mo hindi kita ginusto? Oo, nakakatawa diba? Ang isang Mark Elizalde, kailangan gumamit ng ibang babae para lang makuha ang atensyon ng sarili niyang assistant. Bulong ni Mark. Ang boses ay nanginginig na sa emosyon. Pero kahit anong gawin ko, wala. Tapos darating ang William na yun, isang yakap lang, parang ibibigay mo sa kanyang buong mundo mo. Masakit, Angel. Dito oh. Turo niya sa kanyang puso. Durog na durog ako. Nabitawan ni Angel ang hawak ng clutch bag. Ang lalaking akala niya ay walang puso, ang lalaking iniyakan niya gabi-gabi dahil sa sobrang babaero, ay matagal na palang naghahanap ng atensyon niya. Mark, bakit hindi mo sinabi? Bakit kailangan mo manakit ng damdamin para lang mapansin ko? Dahil natatakot ako. Natatakot ako na kapag nalaman mong mahal kita, baka pagtawanan mo lang ako. O baka mas lalo kang lumayo. Pero ngayon, ngayong asawa na kita, kahit sa papel lang, hindi ko na kayang itago. Bago pa makasagot si Angel, naramdaman niya ang labi ni Mark sa kanyang labi. Isang halik na hindi pilit, kundi isang halik na puno ng pagsusumamo at matagal na pagmamahal. Hindi na napigil ni Angel ang pagkikbi. Ang bawat salitang binitawan ni Mark ay parang mga martilyong bumasag sa matigas na pader na itinayo niya sa kanyang puso. Ang lalaking akala niya ay kailanman ay hindi siya nakikita. Ang lalaking pinagsisilbahan niya habang dinudurog ang kanyang sarili ay matagal na pala siyang minamahal. Mark, bakit? Hagulhoy ni Angel habang hinahawakan ang mukha ng asawa. Bakit kailangan dumaan tayo sa ganito? Kung alam mo lang kung gaano kasakit na ibuka mga date mo sa ibang babae. Kung gaano kahirap na tingnan ka at isiping hindi mo ko magugustuhan dahil assistant lang ako sa paningin mo. Angel, ibig sabihin, mahal kita Mark, noon pa, bago pa tayo ipakasal ni Lola, bago pa ang lahat ng kalokohan mo. Pag-amin ni Angel sa gitna ng kanyang pagluha. Kaya ako magre-resign kasi hindi ko na kaya. Akala ko hanggang dito na lang ako. Akala ko, kailanman ay hindi mo na ako lilingunin. Isang nadiing yakap ang isignagot ni Mark. Binasag niya ang lahat ng distansya sa pagitan nila. I'm sorry, Angel. I'm so sorry. Masyado ako naging takot at maloko. Akala ko, kailangan maging bad boy ako para mapansin mo. Pero ngayon, hindi na kita bibitawan. Tama si Daniel na kapag naramdaman mo yung totoong pagmamahal, ay hindi mo na ito kayang pigilan pa. Sa gitna ng emosyon sa isa't isa, ang mga halik ay naging mas malalim at mas totoo. Wala ng boss at assistant, wala ng kontrata. Ang gabing yun sa loob ng kanilang kondo ang naging saksi sa pagsasama ng dalawang kaluluwang matagal nang naghahanap ng tahanan. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng mga kumot, isinuko ni Mark at Angel ang kanilang mga puso at katawan sa isa't isa.
isang tunay na kasal na higit pa sa anumang papel na pinirmahan nila. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay banayad na pumasok sa malalaking bintana ng master's bedroom. Unang nagising si Angel. Naramdaman niya ang init ng isang matipunong braso na nakapulupot sa kanyang bewang. Nang dahan-dahan siyang lumingon, bumuwad sa kanya ang mahimbing na tulog na mukha ni Mark. Tila tumigil ang kanyang paghinga. Ang seryosong CEO na kinatatakutan ng marami ay mukhang isang bata sa kanyang tabi. Ngunit kasabay ng alaala ng kagabi ay ang biglang pagpasok ng matinding pagkailang. Anong ginawa natin? Saad ni Angel sa sarili. Dahan-dahan siyang gumalaw para bumangon, ngunit mas lalong humigpit ang yakap ni Mark. Saan ka pupunta? Bulong ni Mark, ang boses ay paos at puno ng lambing. Nang imulat ni Mark ang kanyang mga mata, nagtama ang kanilang paningin. Agad na namula ang mga pisngi ni Angel at pilit na nag-iwas ng tingin. Magluluto lang ako ng almusal. Nauutal na sabi ni Angel. Angel. Tawag ni Mark, sabay haplo sa kanyang pisngi. Naroon muli ang awkwardness, ang katahimikang hindi nila alam kung paano sisimulan matapos ang mainit na gabi. Nagkahiyaan ang dalawa na tila ba ngayon lang sila nagkakilala sa kabila ng 2 taon nilang magkasama sa opisina. Tungkol sa kagabi, seryoso ko sa lahat ng sinabi ko. Sabi ni Mark, pilit na binabasag ang katahimikan. Alam ko, pero Mark, paano na tayo sa opisina? Paano ang lihim natin? Hindi ko na alam, at sa totoo lang, wala na akong pakialam. Basta ang alam ko, asawa kita, at hindi na ako magiging kababaero dahil nahanap ko ng tahanan ko. Sa kabila ng matamis na gabi, alam ni Angel na may isa pa siyang dapat harapin, si William. Hindi niya gustong paasahin ng kaibigang laging nasa tabi niya. Kaya naman, bago pumasok sa opisina, nakipagkita siya rito sa isang malapit na cafe. Angel, mukhang ibang aura mo ngayon. Bungad ni William, ang mga mata ay mapanuri pero may kasamang ngiti. Parang mas maliwanag ang mukha mo. Huminga ng malalim si Angel at hinawakan ang kanyang tasa ng kape. William, kailangan ko maging tapat sa iyo. Alam kong may nararamdaman ka para sa akin. Pero gusto kong malaman mo na mahal ko si Mark. Mahal ko ang asawa ko. Napatigil si William. Bahagyang kumunot ang noo at sandaling binalot ng katahimikan ng kanilang mesa. Ramdam ni Angel ang kaba. Ayaw niyang mawala ang kaisa-isang taong naging sandigan niya. Ngunit pagkalipas ng ilang segundo, isang malawak at tapat na ngiti ang sumilay sa labi ni William. Alam ko naman, Angel, doon pa. Nakikita ko na kung paano mo siya tingnan kahit sinusungitan ka niya. Masaya ako para sa iyo, Angel. Nakita ko rin kung paano mag-react si Mark doong gala night. Selos na selos ang bilyonaryo mong asawa. Ibig sabihin, seryoso siya sa iyo. Salamat, William. Pasensya na kung... Huwag kang humingi ng paumanhin. Pero ito lang ang payo ko. Alagaan mo ang sarili mo, Angel. Huwag mo hahayaang mawalang pagkatao mo dahil lang sa pagmamahal sa kanya. Maging masaya ka lagi dahil yun ang deserve mo. At kapag pinaiyak ka niya, alam mo kung nasaan ang firm ko. Kukunin agad kita. Natawa si Angel. Gumaan ang kanyang uloob. Hindi niya alam na sa labas ng cafe, nakaparada ang itim na sasakyan ni Mark. Nakakuyom ang mga palad ng binata habang nakatingin sa kanilang dalawa mula sa malayo. Ang selos ay nandoon pa rin, pero pinipigilan niya ang sariling sumugod dahil alam niyang kailangan niyang magtiwala kay Angel. Pagdating ng hapon, laking gulat ni Mark at Angel nang pagbukas nila ng pinto ng kanilang kondo ay bumungad ang ingay at tawanan. Surprise! Sigaw ni Daniel habang karga-karga ang anak nilang si Lawrence. Isang bibong batang kamukhang kamukha niya. Kasunod niya si Catherine na may dalang mga pagkain. At syempre, si Doña Aurora na nakaupo sa kanyang wheelchair. May mapanuring tingin pero nakangiti. Lola, bakit hindi kayo nagsabi na bibisita kayo? Gulat na tanong ni Mark habang mabilis na lumalapit para humalik sa kamay ng matanda. Bakit? Bawal na ba akong bumisita sa kondo niyo? Gusto ko lang makita kung nagkakasakita na ba kayo o kung ginagawa niyo ng trabaho niyo bilang mag-asawa. Napansin ni Catherine ang pagkakahawak ng kamay ni Mark at Angel na hindi agad nabitawan ng dalawa. Oh, Daniel, tingnan mo yung pinsan mo. Parang hindi na maipintang mukha sa sobrang saya, oh.
Naku love, mukhang yung dating tiger ng Elizalde Group. Naging kuting na ngayon ni Angel. Pangaasar ni Daniel, sabay tapik sa balikat ni Mark. Ano pinsan, masarap bang luto ni Angel oh? Masarap ang gising mo tuwing umaga na may maganda kang asawang nasisilayan. Manahimik ka Daniel, baka gusto mong palabasin kita rito. Buliyaw ni Mark pero halatang hindi nagalit kundi nahihiya lang. Lumapit si Lawrence kay Angel at yumakap sa binti nito. Tita Angel, play po tayo! Napangiti si Angel at binuhat ang bata. Sa gitna ng tawanan at pang-aasar, lumapit si Doña Aurora kay Mark at bumulong. Apo, nakikita ko sa mga mata mo ang kislap na. Matagal ko nang hinahanap. Tama ang desisyon ko na. Ipakasal ka kay Angel, hindi ba? Tumingin si Mark kay Angel na masayang nakikipaglaro kay Lawrence kasama si Catherine. Opo Lola, maraming salamat po. Siya palang kailangan ko para mabuong buhay ko. Nagkatingin na naman si Doña Aurora at Daniel, sabay ngiti dahil nagtagumpay sila sa kanilang plano na makahanap ni Mark ang babae na bagay para dito. Ang gabing yon ay puno ng pagmamahalan ng pamilya. Wala ng kontrata, wala ng pagpapanggap. Sa harap ng kanilang pamilya, napatunayan ni Mark at Angel na ang isang forced marriage ay pwedeng maging simula ng isang happily ever after. Matapos ang masayang pagbisita ng pamilya Elizalde sa kanilang kondo, tila mas lalong naging magaan ang pagsasama ni Mark at Angel. Wala na ang lamig sa bawat salita at napalitan ito ng mga nakakakilig na sulyap sa loob ng opisina. Ngunit isang umaga, bago pa man makaupo si Angel sa kanyang desk, hinila siya ni Mark papasok sa loob ng office. Diyan mo ang gamit mo Angel, aalis tayo. Aalis? Saan tayo pupunta Mark? Marami pa tayong pipirmahang kontrata para sa bagong project. I canceled everything for the next 3 days. May pupuntahan tayong mas importante. Nakangiting sagot ni Mark. Sa probinsya niyo tayo pupunta. Bibisitahin natin ang nanay mo. Halos mapatalon sa tuwa si Angel. Matagal na niyang gustong umuwi. Pero dahil sa trabaho at sa gulong nangyari sa kanilang kasal, hindi siya makatsyempo. Seryoso ka? Pero paano ang trabaho? Work can wait, but family can't. Let's go. Huling hirit ni Mark sabay kindat sa asawa. Nakalipas ang ilang oras na biyahe, narating nila ang payapang bayan ni na Angel. Habang papalapit ang sasakyan sa kanilang simpleng bahay, hindi mapakali si Angel. Ngunit asmang ikinagulat niya ay nung makita niya ang kanyang nanay Marta sa veranda. Nakatayo, nagdidilig ng halaman at bakas ang kalakasan sa bawat kilos nito. Nay! Sigaw ni Angel habang patakbong lumalapit sa ina. Angel, anak! Mahigpit na yakap ang isinalubong ng ina. Salamat sa Diyos at nakauwi ka at kasama mo pang asawa mo. Agad na lumapit si Mark at magalang na nagmano kay Aling Marta. Kumusta na po kayo, Nay? Mukhang mas malakas na po kayo ngayon kumpara nang huli tayo magkita sa recovery room. Napatigil si Angel sa narinig. Noong huli kayong magkita? Nay, anong ibig sabihin ni Mark? Akala ko ba nung operasyon mo ay hindi siya nakapunta dahil may board meeting siya? Ay nako Angel, itong asawa mo, napakasinungaling pagdating sa kabutihan niya. Anak, noong nasa ospital ako sa Maynila para sa operasyon, gabi-gabi yan nandun sa tabi ko. Siya ang personal na nakikipag-usap sa mga doktor. Siya ang sumasama sa akin tuwing kailangan mag-physical therapy. Nanlaki ang mga mata ni Angel. Tumingin siya kay Mark na ngayon ay tila nahihiya at pilit na umiiwas ng tingin. Mark, totoo ba yun? Sabi mo sa akin noon, busy ka sa mga kliyente mo. Angel, ayoko lang madistract ka sa trabaho mo. At saka, ayokong isipin mo na ginagawa ko yun para lang magustuhan mo ko. I did it because I cared for your mom and because I didn't want you to worry alone. Hindi lang yun, Angel. Noong gabi bago ang operasyon ko, natatakot ako. Pero hinawakan ni Mark ang kamay ko at sinabing, huwag akong mag-alala dahil hindi niya hahayaang mawala ang kais sa isang taong nagmamahal sa asawa niya. Siyang nagbigay sa akin ng lakas ng loob, anak. Hindi na napigilan ni Angel ang pag-iyak. Doon niya napagtanto na noong mga panahong akala niya ay malamig at walang pakialam si Mark, ito pala ang kanyang silent guardian. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga schedule ng asawa sa mga kliyente nito, si Mark naman ay palihim na nag-aalaga sa pinakamahalagang tao sa buhay niya. Salamat, Mark.
Maraming salamat. Wala yun, Angel. Ang nanay mo, ang nanay ko na rin. Sagot ni Mark habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Ang buong hapon ay napuno ng tawanan at masarap na pagkain. Nagluto ang pamilya ni Angel ng mga paboritong putahe nito. Kumain sila sa ilalim ng puno ng mangga, malayo sa ingay ng syudad at sa tensyon ng kumpanya. Nakita ni Angel ang ibang side ni Mark. Hindi ang CEO na nakasuot, kundi ang isang lalaking nakasuot lang ng simpleng t-shirt, nakikipagkwentuhan sa kanyang mga pinsan at tumutulong pa sa pag-aayos ng hapagkainan. Alam mo, Mark, sabi ni Aling Marta habang nagpapahinga sila pagkatapos kumain. Nung una kitang makita sa ospital, akala ko ay isa kang masungit na bilyonaryo. Pero napatunayan mo sa akin na malaki ang puso mo. Salamat sa pagmamahal mo sa anak ko. Nay, ako po dapat ang magpasalamat. Dahil sa inyo, nagkaroon ako ng dahilan para magbago. Si Angel ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Sa gabing yun, habang nakatitig sila sa mga bituin mula sa veranda ng lumang bahay ni na Angel, naramdaman ng dalaga ang tunay na kapayapaan. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang takot na baka laro lang ang lahat. Sa bawat sakripisyong palihim na ginawa ni Mark, napatunayan ni Angel na ang kanyang babaerong boss ay matagal na palang naging kanyang hero. Mark, tawag ni Angel. Mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. At mas mahal kita, Angel. Handa akong gawin ng lahat, basta't manatili ka lang sa tabi ko. Sa gitna ng katahimikan ng probinsya, mas lalong tunibay ang pundasyon ng kanilang pagsasama. Ang bakasyong ito ay hindi lang naging paraan para makita ang pamilya, kundi naging daan para tuluyang mabuksan ang mga lihim na nagpatunay na ang pag-ibig ay hindi laging nasa salita. Kadalasan, ito ay nasa mga gawang hindi nakikita. Sariwa pa ang simoy ng hangin mula sa probinsya sa isipan ni na Mark at Angel nang bumalik sila sa Maynila. Ngunit pagtapak pa lang nila sa labi ng Elizalde Tower, sinalubong na sila ng mga mapanuring tingin at bulungan ng mga empleyado. Nakita mo ba yung post? Grabe, ganyan palang paraan niya para umangat. Bulong ng isang staff habang nakatingin kay Angel. Naguluhan si Angel. Pagdating nila sa 40th floor, tumambad sa kanila si Cassie na nakasandal sa desk ni Angel. May hawak na tablet at may mapanirang ngiti. Oh, the travelers are back! Nakangiting saad ni Cassie. Mark, look at this! May kumakalit na balita sa company forum at social media. Sinasabing ang favorite assistant mo ay ginagamit ang sarili niya para makuha ang loob ni Doña Aurora at para makuha ang mga shares ng kumpanya. May mga pictures pa kayo sa probinsya na mukhang sugar baby ang dating niya. Nanigas si Angel sa kinatatayuan. Ang mga litrato nila sa probinsya na dapat ay pribado ay ginamit ni Cassie para palabasin. Pera lang ang habol niya kay Mark. Cassie, ano to? Galit na tanong ni Mark sa babae. I'm just protecting the company's reputation, Marky. Everyone thinks she's just a social climber. Hindi ba dapat ay i-fire mo na siya bago pa madami ang stocks natin? Sagot ni Cassie na puno ng kumpiyansa. Ngunit hindi ang inaasahang pagsang-ayon ni Cassie ang nakuha niya. Humakbang si Mark palapit sa gitna ng opisina, kung saan maraming empleyado ang nakikinig. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Angel at itinaas ito. Sapat na para makita ng lahat ang kumikinang na wedding ring sa daliri nito. Makinig kayong lahat! Sigaw ni Mark. Ang boses ay puno ng otoridad na yumanig sa buong floor. Si Angelica Castro hindi ko lang assistant at lalong hindi siya gold digger. She's Mrs. Angelica Castro Elizalde. She is my wife. We are legally married. And she's the woman I love. Ang sino na maglabas ng maling balita o bastusin ang asawa ko ay hindi lang mawawala ng trabaho. Sisiguraduhin kong haharap ko sa demanda. Nabalot ng nakakabinging katahimikan ng opisina. Ang mga empleyadong kanina ay nagbubulungan ay halos hindi makahinga sa gulat. Si Cassie naman ay napaatras. Ang kanyang plano na sirain si Angel ay bumalik sa kanya ng 10 beses na mas matindi pa. Mark, what are you saying? You're married to her? Nauutal na tanong ni Cassie. Yes, and you're banned from this building, Cassie. Security, palabasin niyo siya. Now! Utos ni Mark. Hinarap ni Mark si Angel sa harap ng lahat. Hinawakan niya ang mukha nito ng may labis na lambing. Sorry, Angel. Hindi ko nahahayaang itago ang katotohanan. Wala ngayon, wala nang magtatangkang saktan ka.
Sa gitna ng opisina, hinalikan ni Mark ang noo ni Angel bilang pagpapatunay sa kanyang sinabi. Ang mansyon ng mga Elizalde ay muling nabalot ng liwanag at karangyaan. Ang gabing ito ay puno ng init at totoong saya. Ito ang gabi ng formal na pagpapakilala kay Angel bilang asawa ng isa pang apo ni Doña Aurora na si Mark. Suot ang isang napakagandang off-shoulder white gown na tila isang modernong prinsesa, hindi mapakali si Angel habang pababa ng grand staircase. Mark, kailangan ba talaga ng ganito kalaking party? Nakakahiya sa mga bisita. Bulong niya sa asawa na naghihintay sa paanan ng hagdanan. You deserve the world, Angel. Hayaan mo makita nila kung gaano ko kaswerteng lalaki. Nakangiting sagot ni Mark habang inaalalayan ng asawa. Pagpasok nila sa main ballroom, halos mapaiyak si Angel sa gulat. Hindi lang ang mga elite ng lipunan ang nandoon. Sa gitna ng bulwagan, nakaupo sa isang espesyal na mesa ang kanyang nanay Marta, kasamang kanyang mga kapatid at pinsan mula sa probinsya. Lahat sila ay nakasuot ng formal na damit at bakas ang galak sa mga muka. Nay, paano kayo nakapunta rito? Pinasundo kami ni Mark sa driver niya, anak. Sabi niya, hindi pwedeng wala kami sa pinakamahalagang gabi ninyo. Sagot ni Aling Marta habang nagpupunas ng luha. Biglang tumigil ang musika at tumayo si Mark sa gitna. Kinuha niya ang mic, ngunit bago pa siya magsalita, lumapit muna siya kay Doña Aurora na nakaupo, katabi sina Daniel at Katrina. Lola, salamat sa pagpilit sa akin. Dahil sa inyo, nahanap ko ang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo. Lumingon si Mark kay Angel at dahan-dahang lumuhod sa harap nito. Kumuha siya ng isang maliit na box mula sa kanyang bulsa. Isang singsing na may malaking diamante. Mas maganda at mas mahal kesa sa unang singsing na ibinigay niya noong civil wedding nila. Angela Castro Elizalde. Simula ni Mark, ang boses ay nanginginig sa nerbiyos. Noong una tayong ikinasal, dahil yun sa kontrata. Pero ngayon, sa harap ng pamilya mo, ng pamilya ko, at ng buong mundo, gusto kitang pakasalan. Hindi dahil sa utos ni Lola, kundi dahil hindi ko na kayang isipin ang bukas kung wala ka sa tabi ko. Will you marry me again for real this time? Buong puso na saad ni Mark. Oo Mark, paulit-ulit, at kahit saang simbahan ay pakakasal ako sa iyo. Sagot ni Angel habang tumutulo ang mga luha sa labis na kaligayahan. Isinuot ni Mark ang bagong singsing at binuhat si Angel para sa isang matamis na halik. Ang buong mansyon ay napuno ng palakpakan. Si Doña Aurora ay hindi na napigilang mapaiyak sa tuwa habang nakasandal kay Daniel. Tingnan mo yun, Katrina. Sabi sa'yo mas malala pa pala ma-inlove yung pinsan ko kaysa sa akin. Napangiti naman si Katrina habang nilalaro ang kanilang anak. Mark, salamat sa lahat. Wala nang sir, wala nang contract. Han, dahil asawang mo lang ako na habang buhay na magbabantay sa'yo. Matapos ang magarbo at madamdaming selebrasyon sa mansyon, dinala ni Mark si Angel sa bansang matagal na nitong pangarap na mapuntahan, ang Paris. Habang naglalakad sila sa pampang ng CM River, magkahawa kamay at suot ang makakapal na trench coat, hindi mapigilan ni Angel ang mapangiti. Mark, parang panaginip pa rin ang lahat. Mula sa opisina hanggang dito sa Paris, hindi ko akalaing dito tayo hahantong. Huminto si Mark at hinarap ang asawa. Inayos niya ang suot na scarf ni Angel at hinalikan ang dulo ng ilong nito. Dito panaginip, Angel. Itong realidad na pinili nating dalawa. At simula pa lang ito nang marami nating lalakbayin. Naupo sila sa isang maliit at sosyal na cafe na may tanawin ng Eiffel Tower. Habang nag-e-enjoy sa kanilang mainit at chocolate at croissant, naging seryoso ang usapan. Angel, tawag ni Mark. Ang boses ay puno ng lambing. Naisip mo ba kung anong susunod na chapter natin pagbalik sa Maynila? I mean, bukod sa pagiging CEO at Mrs. Elizalde. Napakunot noo si Angel. Ano yun, Mark? Gusto ko nang bumuo ng sarili nating pamilya. Diretso at tapat na sabi ni Mark. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Angel sa ibabaw ng nasa. Nakita ko kung gaano ka kasaya habang kalaro si Lawrence na bumisita sina Daniel. Nakita ko rin kung gaano mo kamahal ang nanay mo. I want that, Angel. Gusto ko ng isang maliit na bersyon mo na tatakbo sa loob ng bahay natin. Namula ang mga pisngi ni Angel. Mark, seryoso ka ba? Akala ko ba gusto mo muna nating i-enjoy ang isa't isa? I am enjoying you every single second. Pero seryosohan, handa na akong maging daddy.
Handa na akong iwan ang babaero image ko para maging best dad sa magiging anak natin. Gusto kong makita ang mga anak natin na lumalaki sa isang tahanan na puno ng pag-ibig. Naluha si Angel sa tuwa. Ako rin, Mark. Gusto ko rin makita kung karga-karga ang magiging baby natin. Alam kong magiging mabuti kang ama dahil nakita ko kung paano mo alagaan ang nanay ko at kung paano mo ko ipinagtatanggol. So deal? Deal. Sagot ni Angel habang tumatawa. Lumipas pa ang ilang taon at ang dating malamig na opisina ni Mark ay napalitan ng isang tahanang puno ng halakhak at kislap na mga mata. Ngayong araw, ang malawak na hardin ng mansyon ng mga Elizalde ay muling nagliwanag. Hindi para sa isang business party, kundi para sa unang kaarawan ni Miguelito, ang panganay at kaisa-isang anak ni Mark at Angel. Suot ang kanyang puting bestida, abala si Angel sa pag-aayos ng mga dekorasyon. Hindi na siya ang seryosong assistant na humahawak ng mga papeles. Siya na ngayon ang ilaw ng tahanan. Pinili ni Angel na iwan ang corporate world dahil mas gusto ni Mark na siya ang personal na mag-alaga sa kanilang mag-ama. Isang desisyon na malugod niyang tinanggap dahil gusto niyang masaksihan ang bawat sandali ng paglaki ng kanilang anak. Angel honey, bawal ka na mapagod. Hayaan mo na silang gumawa niyan. Malanding na saway ni Mark habang papalapit sa asawa. Karga-karga ang napakabibo na si Miguelito na kamukhang kamukha ng kanyang ama. Mark, gusto ko lang masiguro na perpekto ang unang birthday ni Miguelito. Ngiti ni Angel sabay halik sa pisngi ng asawa at ng anak. Maya-maya ay dumating na mga panauhin. Unang bumaba ng sasakyan ang nanay Marta ni Angel, kasama ang kanyang mga kapatid mula sa probinsya. Baka sa mukha ng matanda ang kalusugan at labis na pasasalamat sa buhay na tinatamasa ng kanyang anak. Happy birthday, Apo! Masayang bati ni Aling Marta habang kinukuha si Miguelito mula kay Mark. Hindi rin nagpahuli si Daniel at Catherine. Kasunod nila ang kanilang pangyari na si Lawrence at ang bago nilang bunsong anak na si Isabella. O pinsan, baka mas mabilis ka palang gumawa kaysa sa akin ah. Biro ni Daniel sabay tapik sa balikat ni Mark. Tingnan mo si Miguelito, CEO na CEO ng porma. Tumigil ka Daniel, baka ikaw mapagod sa dami ng anak mo. Tawa ni Mark habang inaalalayan si Catherine na may dalang regalo. Sa gitna ng tawanan, isang pamilyar na wheelchair ang dahan-dahang itinutulak patungo sa gitna ng selebrasyon. Si Doña Aurora. Bagaman halata na ang katandaan at bahagyang nanghihina ng katawan, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng katuwaan. Lola! Sabay na bati ni Mark at Angel habang nagmamano sa matanda. Hinawakan ni Doña Aurora ang mga kamay ni Mark at Angel. Napakasaya ko mga apo na nakikita kayo na masaya na sa buhay, kasama na mga asawa at mga anak ninyo. Bulong ng matanda, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Handa na akong mamahinga anumang oras. Lola, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Marami pa tayong isa-celebrate. Pangako ni na Angel at Catherine habang hinahaplos ang kamay ng matanda. Hindi mga apo, masaya na ako. Ito ang pangarap ko bago man lang ako mawala sa mundong to. Ang makitang ang mga apo ko ay nakahanap ng mga asawang hindi lang magaganda, kundi may mga gintong puso na mag-aalaga sa pangalan ng mga Elizalde. Ngiti ni Doña Aurora. Nang dumating ang oras ng pag-ihip ng kandila sa cake ni Miguelito, nagtipon-tipon ang lahat. Pinanood ni Angel ang kanyang asawa, ang dating babaerong CEO na kinatatakutan niya, na ngayon ay isang mapagmahal na ama at asawa. Wala na ang lamig, wala na ang lalim, wala na ang takot sa puso niya. Salamat sa kontrata, Angel. Bulong ni Mark sa gitna ng kanta. Salamat sa pag-ibig, Mark. Sagot ni Angel. Sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga paningin habang pumapalakpak ang buong pamilya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa tamis ng salita o sa luhong kayang ibigay, kundi sa sakripisyong handang gawin ng walang nakakakita. Pinatunayan ni Mark at Angel na ang isang pusong mapaglaro ay kayang magbago kapag nakatagpo ng tapat na pagmamahal, at ang isang pilit na pagsasama ay pwedeng maging tunay na tadhana kung may respeto, tiwala at pagpapahalaga sa pamilya. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Angel at Mark. Kayo ba ay naniniwala sa forced marriage na nauuwi sa true love? Comment lang po. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa ating channel. God bless po!